po ay si Hano. Live po tayo ngayon dito po sa TV48 at kung makikita nyo po sa aking likuran ay ang clearing operations po ng ating PDRMO Council. At syempre po kasama natin dito ngayon ang ating mga BFP na siya pong nagpuputol nitong puno natin dito sa ating compound. At ayon naman po sa report ng ating council, no flooded report po. Walang mga binahang lugar na nai-report po sa kanila. At puro clearing operations pa lamang po ang ginagawa sapagkat ang karamihan daw pong mga damages ay mga puno po na naputol, mga punong nabunot mula po sa kanilang pagkakatanim. And of course po, as of 4 AM po, natapos na rin po yung mga clearing operations sa ating mga primary roads, kasama po dyan ng national and provincial ways. At syempre po, kasama po natin ang mga nagpuputol or nagki-clearing operations, ang task force group po natin, na binubuo po yan ng Philippine Army, PDRRMO, PNP, and of course po ng BFP. So sa kasalukuyan po, since natapos na po as of 4 AM ang iba pa pong mga clearing operations, primarily sa ating mga kalsada, ay ito na lamang po ang ngayon ang tinututukan ng ating task force group. And of course po, meron po reported na naging flash flood sa bayan po ng Karanglan. Ayan. At kung saan po ay nasa 250 hanggang 300 na pamilya po ang nasa evacuation center. At dito naman po sa NAUST, kagabi po ay meron tayong 13 families na naka-evacuate at ngayon naman po ay nasa 9 na pamilya na lamang po nananatili doon sapagkat ang iba po ay umuwi na kaninang umaga. At syempre po, kagabi pa po ay talaga naman po nakatutok na rin sina Governor Aurelio Oy Umali and ang ating Vice Governor Kuya Lemon Umali sa magiging update po sa bawat bayan po dito sa lalawigan. So tinutukan po yan ng ating pamahalaang palalawigan. At syempre patuloy pa rin po ang clearing operations. Wala palang kuryente. Pero live din. Haba. Kaya po dapat talaga makitabi ko muna. Di ba nakakulit yan? At ayon nga po sa ulat, dito po sa bayan ng Karanglan, nasira po ang Baluarte Bridge o yung tulay papasok po ng Karanglan. According po yan sa isang Facebook Live ni Vice Mayor Eric Manukdok. At syempre po sa Facebook post naman po ni Vic de la Cruz Baltazar, may flash flood nga po sa Giray, Rapadilla, Karanglan po. So umabot daw po yan ng hanggang Bewang. So ayan po ang mga update sa mga bayan. Although wala pong naging report, official report sa ating task force group. Talikod ka lang para yung audio marinig yun. Tumalikod ka lang para marinig. Ayan, meron naman po mga ulat na nagpapatunay po, nagkaroon po ng flash flood po doon sa naturang lugar. At ngayon nga po ito, clearing operations po ang ating nakikita ngayon, kung saan po ay talagang mabilis naman pong tinutugunan ng ating task group o task force group ang anuman pong mga tawag para po sa mga clearing operations, mga punong natumba o nakahambalang na maaari pong magdulot ng aksidente o iba pa pong mga abala po sa ating mga mamayan dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija. So ayan po, tulong-tulong sila sa pag-aalis ng mga puno na natumba para na sa ganun ay maging safe po ang bawat isa. Pinapayuhan pa rin po ang bawat isa na syempre po ay mag-iingat pa rin, lalo na po at marami nga po mga puno ang mga nagsipagtumba. And of course po nananatili po nakaantabay din po ang ating task force group para po sa posible naman pong pagbaba ng mga tubig mula po sa mga kailugan. Ayan po, dahil po sa dulot ng magdamagang ulan, ayan, inaasahan po ang mga pagbaha. So inaantabayanan po nang sa ganun po ay mailikas na rin po yung mga tao kung sakasakali man po na may biglang pagtaas ng tubig sa kanilang mga lugar. At syempre po inaanyayahan din po natin ang ating mga kababayan na kung maging mapagmasid din po sa inyong mga lugar na kung sakali po na meron po kayong mga napapansin o meron pong pagtaas ng tubig sa inyong lugar ay maaari po kayong makipag-ugnayan. Ayan po, may mga numbers po tayo na
na inilagay, ipinost po sa ating page na makikita nyo po. Sumari po kayong tumawag para po sa agarang paghingi ng tulong at syempre po sa agarang pag-aksyon at pagtugon po sa inyong mga request. At syempre po, nakaantabay pa rin po syempre ang ating pamahalang panlalawigan sa pamumuno po yan ng ating Governor Oyi Umali and of course ang ating Kuya Lemon Umali, ang ating Vice Governor po, ano. So nakaantabay pa rin po tayo sa maaari pa pong kahinatnan itong yung Yuan na yan. At sa ating mga tagapanood, manatili po tayo nakatutok, ano, sa iba pa pong mga anunsyo at mga paalala para po sa kaligtasan ng bawat isa. So dito po sa bayan po ng Karanglan, nagkaroon nga daw po ng flash flood, ano, dahil nga po yun sa pagkasira nitong kanilang tulay. Ito po base sa ating mga nakalap na impormasyon, ang Baluarte Bridge. Yung tulay, papasok po yan ng Karanglan. According po yan sa isang Facebook post o Facebook Live po ng ating Vice Mayor Eric Manukdok. And of course, flash flood po sa Giraira Padilla. Sa post naman po yan ni Vic de la Cruz Baltazar. So mag-iingat po ang bawat isa at maging mapagmatsyag upang sa ganun po ay makalikas din ang bawat pamilya upang mailigtas po ang ating mga buhay. At ayan po, tulong-tulong pa rin po, napapanood nyo po, tulong-tulong pa rin ang pagpuputol ng nitong, nabunot na po kasi itong puno na ito, kaya naman kailangan na talagang putulin, ano. Hello po kay Ma'am Reyna Joaquin, blessed morning po, ang pag-iingat po ng ating Panginoong Jesus, ang patuloy niyong maranasan. Yes, Ma'am Reyna, patuloy po sana tayong ingatan natin ng ating Panginoon, ano. Kaya patuloy pa rin po ang pag-iingat natin, mga kababayan. At syempre po, ang team po ng TV48 ay patuloy din pong umiikot, ano, sa ating lalawigan, sa mga kailugan. Ayan, na maaari pong takbuhan o bagsakan ng mga tubig mula po sa Sierra Madre o sa ating mga kabundukan po. So patuloy po ang pag-iikot ng team po ng TV48 para nang sa ganun po ay makapagbigay po ng patuloy na update sa mga kaganapan po dito sa ating lalawigan patungkol po dito sa naging bagyo, no? So patuloy lang po kayong mag-iingat, mga kababayan, at tumutok po sa ating TV48 para sa iba pang mga impormasyon. Ayan. So iba yung pag-iingat, ganito po nakikita natin, hindi po ganito kadali. Siyempre ang mga clearing operations, ano, at ang pagre-responde din ng ating mga task force group, ano. So nakasalalay din po ang kanilang mga buhay dito. Kaya naman po malaking pasasalamat natin sa kanila, ano, dahil sa kanilang lilingkod sa ating mga kababayan. At syempre po itong mga ito ay halos wala din pong tulog dahil syempre nakaantabay po at nakabantay. Ay together with our Governor Gov. Oyi Umali and Vice Governor Kuya Lemon Umali, nakabantay po talaga para po sa mga posible pong mangyari, ano, nang sa ganun ay agarang matugunan ng ating task force group and of course ng ating pamahalaang panlalawigan. So far, wala naman daw pong, maliban nga po doon sa bayan po ng Karanglan, na sinabi na nagkaroon po ng flash flood, ay wala naman pong official na naiulat po na binahang lugar doon po sa ating PDRRMO Council, ano. So, pero inaantabayanan, inaabangan po ang pagbaba po ng mga tubig at mabantayan din po yung mga flooded areas o yung mga prone areas sa pagbaha. Nang sa ganun po ay magkaroon ng maagang paglilikas din at syempre maagapan po, ano, at may safety natin ang ating mga kababayan. Ingat-ingat po kayo. Yes, Ma'am Lorena Sulit. Ingat din po kayo. Ingat po kayo, mga kababayan natin dito sa lalawigan ng Nueva Ecija.
and of course po sa mga kalapit nating mga lugar dito po sa buong Luzon, ano. Nag-iingat po ang lahat. At patuloy po kami mag-iikot mga kababayan at babantayan ang mga ilog po dito sa lalawigan ng Nueva Ecija upang mabigyan din po kayo ng update sa inyong mga lugar. At kayo po mismo din sa inyong mga lugar mga kababayan natin, maaari din po kayong mag-video, ayan, magbigay sa amin ng impormasyon kung meron man po sa inyong mga lugar na may mga nasira o meron pong mga lugar po na aabutan na ng baha, pagtaas ng tubig. Ayan, ma'am, sa Lupaw po, ano po balita? So yan po, alamin po natin yan, tututukan po natin yan. So far po, yung kabuuan na report po ang ating nakuha, wala pong official na nai-report na nagkaroon po ng mga bagbaha. So far po, inaantabayanan pa po yung pagdagsa po ng tubig, pagbaba po ng tubig sa ating mga kailugan. So yun po yung babantayan po natin, ano, kung magkakaroon po ng pagtaas ng tubig sa ating mga kailugan. And of course, sa inyong mga lugar din po. Ayan, ang tabayanan po natin. Marami po mga puno ang natumba. Ano po, pero na-clear naman na po as of 4 a.m. kanina. Na-clear na po sa mga primary road natin. Kasama po dyan ng national and of course the provincial ways. Na-clear na po para naman po sa ganun ay maging maayos po ang daloy ng mga biyahe po, ano, ng ating mga motorista. And of course, ito po yung ngayon, special request po kapag may mga punong ganito na natumba na, ayan, tinutugunan po kaagad nila para maputol na, para hindi na po magkaroon ng anuman pong disgrasya o anuman pong aksidente, ano. So far po, maayos na po, may mga nadaanan din tayo kanina, mga pinutol na rin talaga yung mga puno na talaga natumba, na sa ganun po ay hindi na po makaabala o hindi na makapagbigay ng anumang pasakit or disgrasya, ano, sa ating mga kababayan. So, tabayanan nyo po ang mga pagla-live natin. Magkakaroon po ulit tayo ng mga susunod na mga live para po magbigay ng mga update naman po sa mga kailugan po sa bawat bayan na hinihingi nyo po, ano. So, patuloy po tayo mag-iikot at tabayanan nyo lamang po ang ating mga report. So, mag-ingat po tayo mga Nueva Ecijano at sa iba pa po natin mga kababayan.